Ano ang papel ng pabango sa proseso mo bilang isang aktor dito sa pelikulang ito? So, before kong gawin kasi itong Green Bones, Tito Boy, sanay akong gumawa ng mga teleserye. Naglolong One, Black Rider. So, nung ginagawa ko siya, gusto kong ibahin yung magiging atake ko dito sa Green Bones because it's cinema, it's film. So, malaki po yung difference ng dalawa. Dahil usually, pag sa TV, pag sinabing direct, dito sa part na to, dapat umiyak ka na. Sa pelikula, kailangan mong ikwento bakit ka maiiyak dito sa part na to nang hindi mo sinasabi. So, kailangan mong maramdaman. So, ang dami ko, nanood ako ng mga Wong Kar-wai movies para lang ma-distinguish ko kung ano difference ng TV at sa cinema. So, parang sa proseso ko with my acting coach, Mr. J. Cruz, tinry namin yung process ng scent. Pagka yun yung gamit kong pabango, ang bilis ko makapasok sa karakter ni Javier Gonzaga. Parang nandun po agad ako. And yung pabango na yun, it's para siyang baby cologne na fresh, bago. Na pagka naamoy ko siya, parang pakiramdam ko, totoy, bago pa lang sa akin lahat to, naive, inosente. Yun yung nafe-feel ko dun sa scent na yun. So every time nasa set ako, parang ang bilis ko na nakakapasok. Hindi ko na kailangan pa dumaan na maraming proseso. Galing. You have my respect. Ang galing. Proud ako dahil parati kong sinasabi na hindi po madali mag-artista. Yes, it's not easy, Tito Boy. It is not easy. It is a craft. Yes. It is a Art. discipline. Mga eksena niyo ni Dennis Trillo, who is one of the most powerful actors in this business. Yes. Paano? Paano yung Dynamics? Dynamics, o paano nabuhay kayo sa isa't isa? I guess it's, of course, with the guidance of our director, the award-winning Zig Dulay, diba? And by the way, I'm sorry, this is written by national artist Ricky Lee and Miss Anne Atienza. Atienza. So parang, syempre, si Direk Zig, hindi po siya yung tipong magko-command sa'yo. Ito yung gusto ko makita dito, ito yung dapat. Hindi. Makikipagkwentuhan siya. Ano ba yung mararamdaman mo dito sa eksena to? Pagka ganito, pagka ganyan, makikipagkwentuhan siya. So, habang nagbablocking pa lang kami, mafe-feel mo na yung presence ng lahat. And si Kuya Dennis, hindi talaga siya usually nagsasalita sa set eh. Para makikita ko na siya, prepare siya, may ihaharap lang salamin sa kanya, mag-aayos siya ng buhok niya, and then makikita ko, pasok na agad siya sa character niya. So, mag-uusap lang kami, or para magkakaroon lang kami ng interaction once na nasa eksena na kami. Pero bago po yun, never kaming, alam mo yun, Kuya Dennis, small talk. Wala kayong ganon? Never kami.